Nagsimula ang pelikula sa pagsasalaysay na ang mga tao at mga troll ay dating namuhay ng magkasundo sa loob ng libu-libong taon hanggang sa isang Kristiyanong hari na nagngangalang Olaf ang umupo sa trono sa Norway. Pagkatapos ay pinatay niya ang mga troll sa pamamagitan ng paglalantad sa kanila sa liwanag ng araw, pagpapako ng kanyang espada sa kanilang mga ulo, at hindi rin pinatawad kahit ang mga bata. Ang eksena ay nagpapatuloy sa kasalukuyan, kung saan isang batang babae na nagngangalang Nora ang nakikinig sa kwentong ito mula sa kanyang ama. Ngunit sila ay nagambala ng kanyang ina na hinimok si Nora na matulog. Ang pelikula ay nag-fast forward sa 30 taon kung saan makikita natin ang nasa hustong gulang na si Nora. Siya ay isang paleontologist na naninirahan mag-isa sa kubo ng kanyang yumaong ama sa liblib na lugar sa Norway. Isang araw, may dumating sa kanyang pintuan at nagulat siya nang mapagtanto na ito ay ang kanyang kaibigang si Andreas na dumating upang humingi ng tulong. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, isiniwalat niya na siya ang nagsisilbing tagapayo ng punong ministro at inanyayahan si Nora na samahan siya sa Vomork Power Station kung saan nais niyang ipakita sa kanya ang isang bagay na makakapukaw ng kanyang interes. Lumalabas na ang dalawang magkaibigan ay minsang nagtulungan upang hulihin ang isang troll na nakawala sa kabundukan, ngunit may nangyaring hindi inaasahan at pinili ni Nora na iwanan ang proyekto. Tumanggi siyang sumama muli, ngunit nang tiyakin sa kanya ng kaibigan na sa pagkakataong ito ay iba na ang sitwasyon, sa wakas ay pumayag siya. Kasunod nito, sumakay ang dalawa sa helicopter at habang papunta, pinapirma ni Andreas si Nora ng NDA. Pagdating sa istasyon, nagulat si Nora nang matuklasan na binihag ng mga awtoridad ang isang napakalaking troll na nagngangalang Jotun. Ang nilalang ay nagpakita ng mahinang senyales ng pulso na nagpapahiwatig na ito ay buhay pa at nasa estado ng hibernation. Upang matiyak na hindi ito makawala, naglagay ang koponan ng mga ultraviolet light na may kakayahang gawing bato ang troll kung susubukan nitong magdulot ng kaguluhan. Sunod, nakilala ni Nora ang evolutionary biologist na nagngangalang Marion na nagtatrabaho rin sa lihim na proyekto. Hindi natutuwa si Marion na makita si Nora at palihim na tinanong si Andreas kung bakit nila siya kinailangan isama, kung saan sumagot siya na kailangan nila si Nora kung ayaw nilang isara ang proyekto. Ipinaliwanag ni Marion kay Nora na, nang suriin ang mga resulta ng pagsusuri, nalaman nila na ang DNA ni Jotun ay tugma sa balat ng puno. Binanggit ni Nora na ang mga troll ay gawa sa lupa at bato, kaya natural lamang na ang kanilang DNA ay mas malapit sa mga puno kaysa sa mga tao. Ipinahayag ni Marion na gusto nilang magsagawa ng lahat ng uri ng eksperimento sa troll para sa kanilang pananaliksik, ngunit wala silang ideya kung paano ligtas nagigisingin ang nilalang. Nang sandaling iyon, ipinakilala ni Andreas si Nora sa isang tauhan na nagngangalang Sigrid na inihayag na asawa niya at buntis. Pagkatapos ay isiniwalat ng pangkat na nagawa nilang mabawi ang kalahating pahina ng batas ng troll ni Haring Olaf mula sa taong 1030 kung saan sinabi niya na ang mga troll ay palalayasin mula sa mga bundok na ito. Hindi maintindihan ni Nora kung ano ang sinusubukan nilang gawin, kaya ipinaliwanag ni Andreas na pinaghihinalaan nila na may iba pang mga troll sa mga bundok, ngunit sa ngayon ay hindi pa nila sila mahanap. Natatakot sila na baka hindi makontrol ang mga troll na ito, kaya kailangan nilang malaman ang lahat tungkol sa kanila at kung paano sila pipigilan. Wala pang gaanong pagunlad sa kanilang pananaliksik, kaya gusto nilang tumulong si Nora bago isara ng gobyerno ang proyekto. Nang marinig ito, hindi sigurado si Nora kung ano ang gagawin, kaya sinabi niya sa kanila na kailangan muna niyang gumamit ng banyo. Ang totoo, palihim siyang pumasok sa pasilyo kung saan nakakulong si Jotun at umakyat sa isang pansamantalang elevator upang pagmasdan ng nilalang. Dahan-dahan niyang hinawakan ang mukha ni Jotun, pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata at nagsimulang humimig ng nursery rhyme tungkol sa mga troll na itinuro sa kanya ng kanyang ama. Sa isang nakakagulat na pangyayari, ito ay gumising sa troll na nakatitig sa kanya ng may pagtataka at pagkagulat. Nang makita ito, nagpanik ang lahat ng mga siyentipiko at nang mapagtanto na gumagalaw ang troll, nagmadali silang paganahin ang mga ultraviolet light. Ngunit namagitan si Marion, iginiit na hindi niya hahayaang mamatay ang nilalang dahil kailangan niya ito ng buhay para sa pananaliksik. Habang pinag-uusapan nila kung ano ang gagawin, aksidenteng natapon ni Marion ng kape sa UV switch na pumigil sa paggana ng mga ilaw. Pagkatapos ay nagwala ang troll at pinutol ang mga kadena na nakatali sa kanya. Sinubukan ni Nora na tumakas, ngunit inihagis ng nilalang ang elevator habang nasa loob siya. Hinila siya ni Andreas papunta sa ligtas na lugar sa tamang oras at ang mga takot na tao ay nagsimulang tumakbo palayo. Pagkatapos ay sumugod si Jotun sa laboratorio, sinira ang mga kagamitan at napatay ang marami sa mga tauhan. Sa gitna ng kaguluhan, kahit papaano ay nakatakas sina Nora, Andreas, Sigrid, Marion at ilan pang miyembro ng koponan sa pagkawasak. Matapos gibain ang buong pasilidad, sa wakas ay lumabas si Jotun at tumungo sa mga bundok. Ang mga natitirang nakaligtas ay nagulat sa base ng militar, kung saan nakilala nila ang sundalong nagngangalang Major Chris na lumilitaw na matalik na kaibigan ni Nora. Pagkatapos ay dinala sila ng mga sundalo upang makipagkita sa punong ministro ng Norway para pag-usapan kung ano ang susunod na dapat gawin. Ikinatwiran ni Nora na ang mga troll ay mga buhay na nilalang na may damdamin at may paraan para makipagkasundo ang mga tao sa kanila.
Ngunit iginiit ni Marion na sila ay mga mapanganib na nilalang na dapat pigilan na nagdulot ng mainit na pagtatalo sa pagitan ng dalawang babae. Sa sandaling iyon, dumating ang punong ministro para sa pulong at sinabi na palagi niyang kinatatakutan na magkakaproblema ang proyektong ito na napatunayang totoo ngayon. Hiniling ni Marion sa kanya na bigyan sila ng mas maraming oras upang mahuli ang nilalang, ngunit nilinaw ng punong ministro na dapat puksain ang troll bago pa ito makapinsala ng mas maraming inosenteng buhay. Dahil sa inis, hindi sumang-ayon si Nora at ipinaalala sa kanya na ilang taon na ang nakalilipas, ginawa nilang bato ang isang inosenteng troll. Ngunit binigyang diin ng punong ministro kung paano namatay ang kanyang kapatid noon dahil inutusan ni Nora ang militar na patunugin ang mga kampana ng simbahan sa harap ng troll. Nilinaw niya na sa pagkakataong ito, ang kaligtasan ng kanyang mga tao ang higit na mahalaga. Pagkatapos ng pagpupulong, nakita natin si Nora na may hawak na isang piraso ng bato nang lapitan siya ni Andreas at isiniwalat niya na ang bato ay bahagi ng troll na napatay noong nakaraang engkwentro. Nagdurusa pa rin siya sa pagkakasala, kaya inalo siya ni Andreas, sinabi sa kanya na natututo ang mga tao mula sa kanilang mga pagkakamali upang patuloy silang lumaban. Nagundyok ito kay Nora at nilapitan niya si Chris na inihahanda ang kanyang mga sundalo upang hulihin ang troll. Iginiit niya na gusto niyang sumama sa kanila, ngunit tumanggi si Chris, sinabing isa lamang siyang sibilyan at hindi niya maaaring isugal ang kanyang buhay. Nang ipaalala ni Nora sa kanya na may utang na loob siya sa ama nito na napatay ng isang troll noong huling misyon, nakaramdam ng pagkakasala si Chris at sa wakas ay pumayag na sumama sila ni Andreas. Ilang sandali pa, dumating si Marion at kinumbinsi si Chris kaya nagpasya siyang isama rin ito. Sunod, ipinakita sa kanila ni Chris ang dalawang espesyal na helicopter na kanilang ginawa, bawat isa ay may mga ultraviolet light na napakalakas at kayang pumatay ng troll sa loob lamang ng ilang segundo. Nagpasya si Chris na siya mismo ang magmaneho ng isa, habang ang kanyang kasamahan at matalik na kaibigan, si Amir, ang sumakay sa isa pa. Handa na ang grupo para umalis, ngunit bago iyon, tinawagan ni Andreas si Sigrid na nagsabi sa kanya na manatiling ligtas at huwag magpakabayani. Ang eksena ay napunta sa club ng gabing iyon kung saan maraming tao ang sumasayaw at nagsasaya. Bigla, nagsimulang manginig ang lupa, kaya tumingala ang mga tao at nakita ang malaking mukha ni Jotun na nakaharap sa kanila. Ngunit sa halip na tumakas, maraming tao ang natuwa at nagsimulang i-video ang troll sa kanilang mga telepono. Gayunpaman, hindi nag-aksaya ng oras si Jotun sa pagwasak sa gusali at pagpatay sa maraming tao habang nilamon pa ang ilan sa kanila. Ilang sandali pa, sa wakas ay dumating ang militar sakay ng mga helicopter at binuksan ng mga ultraviolet light, dahilan para masunog ang troll. Ngunit laking gulat ng lahat ng manlaban ng buong lakas si Jotun, hinawakan ng poste ng ilaw at inihagis ito sa isa sa mga helicopter. Kasabay nito, ang helicopter ni Amir ay napinsala ng husto, kaya nang mapagtanto niyang hindi na siya makakaligtas, nagpaalam siya kay Chris. Bumagsak ang kanyang helicopter na nagdulot ng pagsabog na ikinamatay ng lahat ng sakay nito. Dahil dito, labis na nalungkot si Chris, kaya hinimok siya ni Nora na huwag magpadalos-dalos, nagbabala na makakapukaw lamang ito ng galit sa troll. Hindi siya pinansin ng nagdadalamhating si Chris at sinugod ang nilalang, ngunit laking gulat ng lahat nang umungol lamang si Jotun sa kanila at naglakad palayo. Pagkatapos, dumating ang mga awtoridad upang asikasuhin ang mga bangkay, habang ang nanlulumong si Chris ay lumapit sa kanyang namatay na kaibigan at nagdalamhati para dito. Inamin ni Marion na hindi niya naisip na ang mga troll ay magiging ganito kalupit, ngunit iginiit ni Nora na hindi lahat ng mga troll ay ganito at ang partikular na troll na ito ay tila mapanganib. Ikinatwiran niya na ang troll na napatay noong nakaraan ay gusto lamang umuwi, at kahit na agresibo ang ilang troll, lahat ng ito ay dahil sa mga tao. Sinabi ni Nora na may kilala siyang maaaring makipag-ugnayan sa agresibong troll na ito at nakaisip ng ideya. Kinabukasan, pinangunahan ni Nora sina Andreas, Chris at Marion sa Dover Mountains kung saan pumasok sila sa isang kuweba. Ayon sa alamat, nagpasya ang mga sinaunang mananakop na patayin ng hari ng mga troll, kaya dinakip nila ang anak nito at inilagay sa isang hukay, umaasang magsisilbi itong nakamamatay na pang-akit para sa ama. Ngunit nang lumitaw ang hari ng mga troll, mas malakas ito kaysa sa inaasahan at naiwasan niya ang lahat ng mga bitag ngunit hindi niya natagpuan ang anak nito. Pagkatapos ay natuklasan ng grupo ang isang malagkit na substance sa hukay na may mga simbolong Kristiyano na nakaukit sa mga bato upang mapataas ang paghihirap ng mga kawawang troll. Ang eksena ay napunta sa isang lugar sa Godbrandsdalen Valley kung saan makikita ang isang matandang lalaki kasama ang kanyang aso na nagsimulang tumahol ng walang tigil. Nagsimulang manginig ang lupa at nanlaki ang mga mata ng matandang lalaki sa takot nang mapansin niya si Jotun na papalapit. Diretsyong naglakad ang malaking troll patungo sa bahay, tinapakan ito ng tuluyan at pagkatapos ay nagpatuloy, naiwan ng matandang lalaki na takot na takot. Bumalik sa grupo, nakarating sila sa harap ng isang malalim na hukay kung saan tinapik ni Nora ang isang bato pagkatapos ay lumabas ang isang troll mula sa dilim. Siya pala ang anak ng hari ng mga troll na nagtatago sa loob ng maraming taon. Tila may koneksyon si Nora sa nilalang, kaya inilagay niya ang kanyang mga kamay sa mukha nito at humimig ng isang kanta.
Hindi lamang tila naintindihan ng troll kundi tumugon din ito ng isang ungol na nakapukaw ng atensyon ng lahat. Inutusan ni Nora si Andreas na gawin din ito at nagawa rin niyang makipag-ugnayan sa troll na ikinatuwa niya. Inihayag ni Nora na pinangalanan niya itong Beautiful at sinabi sa troll na naparito siya dahil kailangan niya ang tulong nito. Kalaunan, makikita ang grupo sa labas sa nyebe kung saan nagpaputok si Nora sa kalangitan na nakakuha ng atensyon ni Yuten. Nagsimula itong lumapit sa kanya nang bigla na lamang lumitaw si Beautiful mula sa nyebe upang ipagtanggol si Nora. Nagalit si Yuten dito at ang dalawang troll ay nagsimulang umungol ng agresibo sa isa't isa. Nagsimula silang mag-away, ngunit tila mas malakas si Yuten at pinadyakan niya ng napakalakas ang lupa kaya tumilapon si Beautiful sa ilalim ng yelo. Nagpumilit ang kawawang troll na makalabas habang si Nora ay walang magawa na nanonood ngunit hindi maaaring makialam. Sinubukan ni Yuten na atakihin ang grupo kaya sumakay sila sa helicopter at nakatakas sa tamang oras. Bumalik sa base ng militar, labis na nalungkot si Nora sa pagkawala ni Beautiful at sinabi kay Marion kung paano hindi kailanman nakaramdam ng kaligtasan ng troll sa labas ng kuweba. Natatakot siya sa malawak na tanawin at lumabas lamang dahil hiniling niya ito sa kanya. Nakonsensya siya sa pagdadala sa kanya sa labas, ngunit sinubukan siyang ipanatag ni Marion, sinabing hindi niya kasalanan. Habang pinag-aaralan ng ruta sa mapa ni Nora, napansin ni Marion na ang dinaanan ng troll ay sumasalamin sa lumang daan ng paglalakbay patungong Trondheim. Napagtanto nila na ang troll ay hindi basta-basta gumagala lang, patungo ito sa Trondheim, na siyang kabisera ng Norway noong unang panahon at kung saan dating namumuno si Haring Olaf. Nangangahulugan ito na naghihiganti si Jotun at nagpa siya ang grupo na pumunta roon upang pigilan siya. Sa sumunod na eksena, dumating ang grupo sa Trondheim kung saan binisita nila ang lumang cathedral at nakilala ang isang historiador na nagngangalang Esther na matagal ng kaibigan ng ama ni Nora. Sumulat siya ng isang libro na binabanggit na ang mga labi ni Olaf ay hindi natagpuan, ngunit pinaniniwala ang nakatago ang mga ito sa mga tunnel sa ilalim ng lupa ng cathedral. Ikinwento sa kanya ni Nora ang nangyayari, kaya dinala sila ni Esther sa mga tunnel at inamin na hindi niya maintindihan kung bakit itinago ng simbahan ang bantog na hari sa isang liblib na lugar. Tila hindi maganda ang relasyon ng simbahan at ni Olaf, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit. Habang naghahanap sila ng mga pahiwatig sa tunnel, hinawakan ni Andreas ang mural ni Olaf at isang malaking bahagi ng painting ang nahulog sa lupa. Pagkatapos ay napansin ng grupo ang tatlong butas sa mural kung saan mismo sinaksak si Olaf noong kanyang huling labanan. Nagpasok sila ng mga bakal na tungkod sa mga butas at inikot ang mga ito na nakakagulat na nagbunyag ng isang nakatagong espasyo sa likod ng pader. Sa loob, natuklasan nila ang isang bukal na tinatawag na bukal ni Olaf kung saan nakatago ang isang napakalaking kabaong. Walang pag-aaksaya ng oras, binuksan ng grupo ang kabaong at laking gulat nila nang makitang buo pa rin ang mga labi ni Olaf sa loob. Naroon din ang kanyang pilak na espada, kasama ang nawawalang kalahati ng batas ng troll na natuklasan ng koponan noon. Kinuna ni Andreas ng litrato ang inskripsyon at ipinadala ito kay Sigrid, hiniling sa kanya na pagdugtungin ito kasama ng kalahati. Nang mapagdugtong ang mga piraso, naging malinaw ang kahulugan at natigilan ng grupo ng mapagtanto na hindi kailanman nilayon ni Olaf na lipulin ang mga troll. Sa halip, gusto niya silang bigyan ng piraso ng lupa kung saan maaari silang mamuhay ng mapayapa. Gayunpaman, tinutulan ng simbahan ang desisyong ito, kaya pinatay nila si Olaf at itinago ang kanyang katawan doon bago isinagawa ang pagmasaker sa mga troll sa ngalan niya. Sa wakas ay napagtanto ni Nora na hindi papunta rito si Jotun upang maghiganti kay Olaf, kundi sa mga tao ng Norway. Gayunpaman, naniniwala ang grupo na maaaring nakabuo ang simbahan ng mga paraan upang patayin ang mga troll at nagpa siya silang hanapin ito. Nagtataka si Chris tungkol sa pilak na espada na tila walang silbi bilang sandata. Pagkatapos ay inilubog ni Nora ang isang kutsilyo sa banal na tubig ng simbahan bago ito subukan sa piraso ng bato ng troll. Walang kahirap-hirap na hiniwan ng patalim ang bato at napagtanto nila na ang tunay na kapangyarihan ay nasa banal na tubig, hindi sa mismong espada. Nagpa siya si Nora at ang grupo na lumaban upang protektahan ang lungsod, tinawag ang militar at hinikayat pa ang mga lokal na sibilyan para sa misyon. Nagdala sila ng banal na tubig mula sa bukal ni Olaf at inimbak ito sa mga tangke na may mga detonator. Pagkatapos ay hiniling ni Nora kay Andreas na umuwi sa kanyang buntis na asawa dahil ang misyon ay magiging mapanganib, ngunit pinili niyang manatili upang ipagtanggol ang kanyang bansa. Ang eksena ay napunta sa gabi nang sa wakas ay dumating si Jotun habang sinisira ang lahat ng nasa kanyang landas. Sinimulan siyang barilin ng militar habang pinatunog ni Andreas at Esther ang mga kampana ng cathedral, kaya napilitang takpan ng nilalang ang kanyang mga tainga habang ang tunog ay nangingibabaw sa kanya. Sa matinding galit, binunot niya ang isang puno at inihagis ito patungo sa cathedral upang patahimikin ang mga kampana. Napagtanto ng mga tao na ginalit nila ang halimaw, kaya karamihan sa kanila ay tumakbo palayo sa takot. Pinasabog ni Chris ang mga bomba ng holy water, ngunit hindi gaanong epektibo ang plano at wala itong masyadong nagawang pinsala. Nang tila nawala na ang lahat ng pag-asa, biglang lumitaw si Beautiful, na buhay pa pala, at nagsimulang labanan si Jotun.
Sinabi ni Marion kay Nora na ang mga troll ay matigas sa labas ngunit malambot sa loob at ang kanilang puso ang tunay na sentro ng kanilang kapangyarihan. Kung magagawa nilang maghulog ng isang bariles ng holy water sa bibig ng nilalang, tiyak na mamamatay ito. Samantala, nagpalitan ng matinding suntok ang mga troll habang sinuntok ni Beautiful si Yoten sa mukha ngunit dinurog siya ng matandang troll sa tulay. Malinaw na mas malakas siya at inilubog pa ang ulo ni Beautiful sa lawa upang subukang lunurin siya. Sunod, sumakay sina Chris at Andreas sa isang helicopter upang subukang ihulog ang huling bariles ng holy water sa higante, ngunit may problema, natanggal ang detonator. Nangangahulugan ito na kailangang may tumalon-dala ang pampasabog at hilahin ang pin sa huling segundo. Napagtanto ang bigat ng sitwasyon, nagpa siya si Andreas na gawin ang sukdulang sakripisyo. Gumawa siya ng video call kay Sigrid para magpaalam at hiniling dito na sabihin sa kanilang anak na namatay ang tatay nito bilang isang Superman. Nagmakaawa si Sigrid na huwag itong gawin, ngunit sinabi ni Andreas na wala nang ibang pagpipilian at humingi ng tawad. Nang ibukan ni Yoten ang kanyang malaking bibig, tinapos ni Andreas ang tawag at tumalon palabas ng helicopter. Ini-activate niya ang granada bago siya lamunin ng nilalang. Pagkalipas ng ilang segundo, isang pagsabog ang naganap na sumira sa nilalang mula sa loob. Sa sandaling ito, muling bumangon si Beautiful at pinunit ang natira sa puso ni Yoten. Sa huli, nailigtas ang Trondheim, ngunit ang sakripisyo ni Andreas ay nag-iwan kay Nora ng matinding kalungkutan. Ang eksena ay nagpatuloy sa ilang buwan kung saan inilabas ni Esther ang isang bagong exhibition na muling sinusuri ang pamana ni Olaf. Bumalik na si Nora sa kanyang liblib na cabin kung saan makikitang magkasama sina Chris, Marion, Sigrid at ang kanyang bagong silang na sanggol. Sa labas, makikitang naglalakad si Beautiful at tila hindi na siya natatakot sa malawak na mundo. Nagtatapos ang pelikula habang tinitingnan ni Beautiful si Nora para siguraduhing ligtas ito bago tumungo sa kabundukan. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.